topic natin, ito ay mga patungkol sa kaplastikan sa Pilipinas. Alam nyo, kung hindi sana nuknukan ng plastic ang mga dilaw at iba pa, kung sana ang mga dilaw at iba pa ay hindi kumakain ng tae ni Marcos, hindi kumakain ng tae ng iba, ng kanilang sinuka na, kinakain pa. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Teacher, yun ang gusto niya. Wala siyang balak magpolitika. Pero ano sabi ni Kiko Barsaga? That's a pretty bold statement coming from someone who ran for a national position for every election in the past decade. So yung nakaraang dekada, takbo ka ng takbo sa national election. Gago. Tapos sasabihin mo, ayaw mo maging politiko. Wala kang ambisyon Bakit ka takbo ng takbo? Kaninong pangarap yan? Pangarap ko? Sasabihin mo, hindi, pangarap ito ng taong bayan. Dahil gusto nila akong ihalal. Gago! Hindi po mura yun. Yun lang parang higher is stupid. Kasi ginagago nito taong bayan. Saan tingin niya, bobo yung taong bayan, kaya siya nagsasalita ng ganyan. You people, you. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ni Kiko Barsaga, you people. Ako, sa tingin ko, you people, kayong mga dilawan. Kayong mga dilawang pahuli. Kayong mga hypocrites na dilawan. Kayong mga taing dilawan na walang paninindigan ngayon. Dahil sa gusto nyo makaganti sa Duterte. Dahil sa kagustuhan nyo ayaw maupo ang mga Duterte. Kayo rin mga komunista na kayo walang Diyos. Kayong mga komunista. Hindi ko sinasabi si Jokno Kayong mga komunista na ayaw nyo mapaupo ang Duterte dahil pag napaupo ang Duterte, yari kayong mga komunista. You people are only interested in money and power. Tatanggi. Ayaw maging politiko, takbo ng takbo. Ito mga klase ng politiko natin. Plastic. Politiko, kaya nga sinabi ko grabe tong grabe tong dilaw. Sa totoo, sila ang salot ng Pilipinas. Dalawang Aquino na upo, wala rin nangyari. Ngayon nakikikuntsaba naman kay Marcos. Di ba? Akala mo Marcos nauutong mo yan? Kaya lang kumakampi sa iyan because you are a weaker person. You are a weaker color. Kasi kung sakaling halimbawa hindi maging presidente si BP Sara, ma-eliminate ang Duterte sa history. Alam nila kayang-kaya kanila Marcos. These yellows will eat you alive. Ibabalik ka nito sa kangkungan kung saan ka pinulot ni Sara. Kung saan kayo pinulot ng Duterte. No. Kaya yan ang plano ng mga yan Dati ko pa prinidik yan after 2025 election. Sabi ko, on the coming 2028, it's going to be the fight will be between Duterte and the yellows. Marcos wala na. Alam na natin, wala na silang kapag-apag-asa. Kaya ngayon, ang dilaw, pumuposisyon. Umeepal. Ito lang masasabi ko sa inyo. And I'm very confident on this. Kahit pagsamahin nyo pa ang boto ng komunista, ng dilaw, ng mga magnanakaw, at ng pula, you will not win against Duterte. And I know you know that. Kaya nga, pilit yung eliminate si Sara. Dalawa lang ang dahilan para hindi makaupo si BP Sara. Patayin
o i-disqualify ng ibang secretary, ng ibang entity dyan, pa-impeach, etc. Other than that, if we are going to talk about election, it's not even closed. Walang didikit kay BP Sara. Ito pa, isang plastic, isang e-politiko. Ito, kumalat tong video na ito. Tingnan ninyo ha, hindi ko alam, okay, unahan ko na kayo, hindi ko alam kung AI yung pagkakagawa ng sigaw. Pero legit po eh. Legit po ang kaplastikan nitong mama na ito. O, tingnan niyo si Kiko Matching, hindi yung Kikong Barsaga yung matino ha. Ito yung Kikong Trapo. Kiko Pangilinan nag-attend ng concert. O, pakinggan niyo sigaw ng taong bayan. Planets. Guys, you can prevent that. Kulong na yan! Mga kurakot, kulong na yan. Uy, mga kurakot, kulong na yan. Mga ipokrito, kulong na yan. Mga ipokrito, kulong na yan. Mga kainsuka, ikulong na yan. Okay, ulitin ko. Hindi ko alam kung ito ay AI. Na? Pero, lihiti mo eh. Lihiti mo na epal. Aatin ka ng concert. Magpapalagay ka dyan. Diba? Kung hindi mo ginusto yan, di sana nagbigay ka na ng statement na ayaw mo na ikaw ilagay dyan. Ba't ikaw? Concert yan eh. Pwede ka namang manood ng discreet. Yan po ang mga politiko. Yung kailangan, ipinangangalandakan yung kanilang pagbumuka, kala mo ba singkit? Laki-laki ng mata. Adik ba ito? Hindi, ako yung nagtatanong lang. Kasi ganun, di ba mga adik ganyan? Di ba kasadyang malaki lang mata? Hindi naman adik. Hindi naman siguro papatol si Sharon Cuneta sa adik. Ganun eh. Makasadya. Alam mo tong dilaw? Ang sabi dito eh, basta maging relevant lang muna sila. Yan ang plano nila ngayon eh. Maging relevant, no? Congratulations sa pagkapanalo mo, Garcia, sa Senado. Ay, Garcia. Ba't Garcia? Das Garcia elected official senator. Kiko Pangilinan. Palakpakan. Di umano. Kasi yan ang nakababasa ko eh. Ha? Yan ang nababasa ko sa comment section. Totoo ba? Garcia Senator ito. Garcia Senator. Okay. Ito yung kumain ng sabaw na ano eh. Wala na, ay uminom ng sabaw, wala namang nainom. O, ito pa isang anggulo para makita nyo kung totoo o AI ito. Ha? Talagang ibabalantra ba yung pagmumukha? Sino kasi? Michael Jordan ka ba? Kasi ganyan, di ba, pagka ano, sa NBA, papakita nila yung superstar, close light, superstar. Epal na epal ang dating ano. Let's go, Sam! O ano, babad na ako rito. Kawawa mo ka. Kayo nga, itigil-tigil nyo na yung kaboboto nyo sa mga politikong wala namang nagawa dati. Doon na tayo sa bata. Yung hindi duwag. Wag na wag tayong boboto sa mga politikong kumakain ng suka. Kadiri, iyo. Ha? Hindi, sasabihin na naman nung Coach Oli, hindi na naman nanalo yan. Yan na naman sasabihin nila sa comments eh. Hindi naman nanalo yan eh. Hindi naman namin binoto yan. Si Garcia bumoto dyan. Alam ko na, yan ang sasabihin nyo. Inunahan ko na kayo. Baka naman pwede nyo nang tanggapin. Ano guys?
Epal na epal animal. Ay nako. Tama na nga yan, Kiko. Kung kanina pinakita natin mga plastic, mga epalitiko, yung talagang pinangangalandakan, maka-epal lang. Di ba? Oo. Ngayon, pakita ko sa inyo paano dapat. Ganito dapat, discreet lang. Pagtulong, discreet lang. Sabi, Office of the Vice President. O, tumulong. Pero ganyan lang. Ha? Hindi nakalangkay doon. Ang laki-laki ng tarpaulin. BP, Sara. Tutulong ka lang, pangangalanda. Sabi nga, pag tumulong ka, wag mong ipaalam yung tinulong ng kaliwa mo sa kanan at wag mong ipaalam yung tinulong ng kanan mo sa kaliwa. Anong ibig sabihin? Be discreet. Hindi mo na pinagmamalaki. Lalong-lalo na kung hindi mo naman pera ng taong bayan. Dapat ganito, pinangalandakan ba ni Sara? Hindi. O, ano sinabi niya, office? Kahit ginigipit na ang opisina ng Vice President, pilit pa rin tumutulong. Office of the Vice President. So, ibig sabihin, hindi sa kanya lang. Hindi sa kanya. Sa taxes na naibahagi sa Office of the Vice President. Hindi sa Office of Sara Duterte. At saka makikita mo, ang liit pa ng Office of the Vice President. Oh. Anong malaki? Diyos, bayan, Pilipino. Yan ang importante. Hindi yung politiko. Hindi naman galing sa kanila yung pera eh. Di ba? Ganito. Ganito ang hindi politiko. Ipinagmamalaki ang alin? Ang tulong kanino galing? Galing sa Diyos, galing sa bayan, at galing sa Pilipino. Tapos ang usapin. Walang muka, walang pangalan. Di ba? Kaya maraming galit dito eh. Ayaw na magnakaw, ayaw pa umepal. Maraming galit kay Sara kasi na-expose sila eh. Di ba? Ang kadiliman, ma-expose yan pag binigyan mo ng liwanag. Yung kalukuhan na-expose. Pambihira. Ang laki-laki ng tarpaulin ni Risa. Kunwari ikaw si Risa, ang laki-laki ng tarpaulin. Eh di magmumukha kang gago talaga. Di ba? Mamimigay ka, laki ng tarpaulin mo. Tapos si Sara, ganyan. Walang nakalagay na mukha, di ba? O di magmumukhang gago yung isa. Kaya naman, ito dapat ang solusyon. Ito, tanong lang ha. Tanong lang. Wala po tayong pinapatukuyan. Etong solusyon na ito, sangayon ba kayo? Kasi sinabi ni Kiko Barsaga, anong tingin nyo? Yan na rin tingin ko sa inyo. Sa posibilidad na humiwalay ang Mindanao at Visayas. Hiwalay ang Mindanao at Visayas. Anong sagot ni Baste? Kalayaan mula sa impluwensya ng neo-kolonyalismo at politikang umiikot sa salapi. Meow. Ako naman tatanungin ninyo, ako sasagot kay okay? Ako sasagot kay Congressman Kiko. Anong tingin nyo sa posibilidad? Yung posibilidad hindi ko alam. Pero kung tatanungin mo ako kung ako sangayon, ako talaga sangayon. Sangayon ako. Okay? Hindi ko po sinasabihan at ako'y sedition na naman, baka yan na naman nasabihin. Wala po akong kakayanan na ihiwalay ang Visayas at Mindanao. Pero kung ako bilang Filipino citizen at tatanungin ako, okay lang sa akin yan. Bakit? Pupunta na lang ako Mindanao. Ha? Kasi ang gulo dito sa Mas aasenso ang Visayas at Mindanao. Ang gulo dito sa Luzon. Karamihan ng magnanakaw nandito. Mamaya, papatunayan ko sa inyo yan. Ang nakawan, inabuso dito sa Luzon. Ngayon, tingnan nyo nangyari sa Singapore nung miwalay sa Malaysia. Tindi, no? Isa sa pinakamayaman at pinagkakatiwalaan sa buong mundo. Ako naniniwala ako pag nakakumalas. Kasi ang Mindanao at saka lalong-lalo na Mindanao, hinihilang pababa ng Luzon. Marami naman tayong pera eh. Ang problema, mas marami tayong politikong mukhang pera.
Andyan ang problema at karamihan nasa Luzon. Hindi, ibig sabihin wala sa iba, pero karamihan nasa Luzon. So, kung ito ay merong legal basis, hindi po tayo gagawa ng illegal ha. Inuulit ko, doon lang tayo sa legal. Kung ito ay may legal basis, siguro mas makakabuti sa mga Pilipino, humiwalay na. Dahil instead na umaasenso yung ibang parte, umaasenso yung ibang kababayan natin na naghihirap, umaasenso sila, napipigilan nitong Luzon. At ang kumukuha ng pera nang galing sa Visayas at Mindanao, Luzon. Gusto nyo makita? Patunay. Ito, tingnan po ninyo. Ito po, nilabas ng Philippine Star. Tingnan po ninyo. Suspected ghost flood control projects in Philippines based on ICI initial field validation. ICI ang gumawa nito ha. Kakampi pa ni Bongbong Marcos yan. Siya ang bumuo niyang grupo na yan. From 2018 to 2024, 261 na ghost projects sa Luzon. Ulitin ko. Ang mga nanakaw ng pera ng kaban ng bayan ay nasa Luzon. 261. Visayas, 109. Mindanao, 51. Mindanao could be the next Singapore kung sila ay makakahiwalay. Kung hindi ko sinasabing humiwalay. Ha? Baka mamaya magkakaso. Kung sakaling humiwalay sila dahil may legal basis, Mindanao will explode like Singapore. Kasi napuntahan ko po yung Davao, iba talaga eh. Ibang nilalang dun. Ibang tao ron. Iba disiplina dun. Iba po. Ang layo sa Maynila. Ang layo sa Luzon. Kaya kung mangyari dun, talagang impromptu. Makikiusap ako kay BP Sara, doon na ako titira. Maayos ang negosyo. Mapayapa. Walang adik. Walang komunista. Maayos ang Davao. So, ako, sang-ayon ako dito. Kung mangyayari man to, malaking bagay. Next, tingnan po natin ito. Kaya naman, ang pinaka-importanting dapat masolusyonan ng gobyerno ni Bongbong Marcos ay tiwala. Yan po ang pinaka-importante. Kasi dahil sa nakawan, dahil sa drug addiction, kailangan mabalik ang tiwala ng taong bayan, ng Pilipino sa gobyerno ni Marcos. Eto naman, nagsalita na. Kahit si Trump, nagsalita na patungkol sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Pero, ito, kasi tinitingnan ko nga kung AI ito eh. Diba? So, sabihin nyo kung AI ito, hindi. Pero kung ito ay hindi, kung ito ay AI, dapat siguro, korekin to ni Marcos. Dapat magsalita siya. Sabihin niya, AI ito. Diba nung may video na lumabas, na-addict siya, tumitira siya ng coke, sabi niya AI. Sumagot siya agad. Ito, nagsalita si Trump. So, hindi natin alam kung AI or hindi AI, pero dapat gawan to ng paraan ni Bongbong Marcos. Hindi siya manatiling tahimik. You know why? AI man to or hindi AI, spot on yung sasabihin dito ni Trump. Di umano. Tingnan natin. To the great people of the Philippines, corrupt politicians are robbing your country. Ayan. Tama naman, di ba? Mga korap na politiko, ninanakawan ang Pilipinas. Booking ka na ni Trump. Di, may punto eh. AI man or hindi. Eksakto yung dinadaanan ng Pilipinas. Yan na yan. They steal your money, sell your future, and break your trust. Oo. Steal your money, ninanakawan tayo, binibenta ang ating kinabukasan. Si PRRD nga inalis sa ng soberanya. 'Di ba? Pinadala sa dahig. Binibenta na tayo. Yung EDCA nandito na sa Pilipinas. Higit sa lahat, they break your trust. Yung politiko natin, wala na eh. Itanong ko kayo,
Ilan sa inyo ang may tiwala pa sa mga politiko natin? Yan ang dapat solusyonan ni Bongbong Marcos. Hindi niya masusolusyonan yung tiwala ng taong bayan sa pamagitan na ang ombudsman natin ang gustong imbestigahan ay Parmali. Ang gustong imbestigahan ay Cordillera. Ang ICI ayaw buksan ang imbestigasyon. Paano babalik ang tiwala? Di ba? Ang congressman ayaw paimbestigahan ang mga kapwa congressman. Paano babalik ang tiwala? Ang laki ng problema ng bansang Pilipinas sa tiwala ng mga taong bayan sa mga politiko. But you have the power to stop it. Stay Meron tayong kapangyarihan. Pahinto ito. Tumayo tayo. Ang problema, maraming tumatayo, hinaharang na mga kaing-taing dilaw. Kinakain nila yung taing nila eh. Kinakampihan si Tambi at saka si Bongbong Marcos. Stand up, be strong, demand justice, take your country back. The world is watching. Be brave. Fight for the Philippines. Yan. Again, kung AI man to, hindi, no? At least binabanggit natin. Pero yan talaga eh. We have to fight for the Philippines. We have to fight this corruption. We have to fight all above else, the mastermind. Yan ang salot eh, yung mastermind ng ghost projects. Diyan tayo dapat nakatuon. Diba? Nagkagulo-gulo tayo ngayon eh. God bless you all. Ngayon, may punto tong sinabi ni Trump eh. Kung ito naman ay totoo, nabuking niya na si Bongbong Marcos eh. Nabuking niya na. Ano talaga eh. I mean, kalat sa buong mundo. I mean, pati nga yung Okada issue ni Tambi, balita sa buong mundo. Yung nangyari doon sa kasama ni Lisang may namatay na nag-cocaine, balita sa US. Balitang-balita yan sa US. Di ba? Even yung speech ni Kiko Barsaga, binalita ng mainstream media. Obviously, di ba? Kalat sa buong mundo dahil ang daming Pilipino sa buong mundo. Marami sa OFW nating galit sa administrasyon. Dahil wala talaga eh. Puro nakawan. Bigyan ko pa kayo ng point na possibility. Na talaga namang natumbok na si Bongbong Marcos ng Amerika. Ito pa. Ito, bigyan ko ng komentaryo. Itong nilabas ng Optic Philippines. Patungkol din to sa sinabi. Okay, America knows Marcos corruption. So, dumidikit na talagang legit po yung video. Oo. Tingnan nyo to. The US State Department has spoken corruption in the Philippines is no longer rumor but record. Talaga naman. Di ba? Alam naman natin. Di ba? At saka yung nakawan nangyari sa Pilipinas, considering kung gaano tayo kahirap at yung massive na nakawan, grabe. Yung nagnakaw talagang demonyo. As in, super. Hindi yung ganyong nakawan, hindi sa US ninakaw yun, hindi sa mayamang bansa. Ninakaw yun sa Pilipinong naghihirap na nalulunod. Grabe ka demonyohan. Kaya kala talaga, hindi na rumor. The Marcos administration stands exposed before the international community as the Independent Commission for Infrastructure names top officials. Yan, from Speaker Martin Romualdez. Dagdagan natin, talon tayo. The halted Blue Ribbon probe was the last shield protecting Malacanang from total exposure. Yun ay sinasabi natin. Ang trabaho talagang gusto nilang gawin, ilayo sa mastermind.